Welcome back to our YouTube channel. Sa mga masugid nating taga-subaybay, sa mga loyal natin, ang mga solid na talagang tumututok sa mga vlog natin, ang aking taos-pusong pasasalamat lagi sa inyo. Kung bago ka naman sa channel na ito, huwag mong kakalimutan mag-like and of course mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para ma-notify ka at palaging mauna sa mga bagong vlog na ipopost ko dito. Isang interesting topic naman tayo ngayon. Still, nasa usapang pera, usapang pag-iipon. Specifically, pag-uusapan natin paano makakaipon ng pera ng tama sa gitna ng pandemic. Kaya, simulan na natin. Malaking tulong ngayong panahon ng krisis na dulot ng COVID-19 pandemic ang pagkakaroon ng sapat na ipon para sa mga hindi inaasahang pagkaantala ng sweldo o di kaya ang pagkawala ng trabaho habang nadadagdagan ang mga gastusin at bayarin. Kaya naman, mahalaga na matutunan kung paano makakapag-ipon ng pera. Paano nga ba tayo makakaipon ng pera sa gitna ng pandemic? Bagamat nabago na ang buhay tulad ng nasaksihan natin sa buong mundo dahil sa dulot ng coronavirus outbreak. Hindi nangangahulugan na malulugmok na lang tayo at hihinto ang buhay natin. May darating pa rin ng mga oportunidad na magagamit natin upang bumangon muli ng mas matatag, mas malakas at nagbibigay lakas pa sa iba. Ituturo ko dito ang ilang hakbang para makamit mo na makapag-ipon kahit ngayong pandemic. Unang tip na ibibigay ko sa inyo ay you have to deal with your debt. Ang una dapat na pagtuunan ng pansin ay ang pagkakautang, lalong-lalo na kung ito ay may kalakip o kaakibat na mataas na interes tulad ng tinatawag natin na 5-6. Sa ganyang paraan kasi, ang interes na utang ay nagkakaroon din ng interes. Kaya nagkakapatong-patong at nagiging pahirapan na makabayad. May mga pagkakataon talaga naman na hindi maiiwasan ang mangutang ng ganitong paraan. Pero bago gawin ito, dapat magkaroon ng plano kung paano ba tayo makakabayad bago pasukin yan. Kapag kasi pinagtaguan ang mga pinagkakautangan, lalo na yung mga kamag-anak natin o kaibigan, nakataya rito ang reputasyon at respeto sa sarili. Magkaroon ng debit payment push plan. Kung ang kabuuang utang ay 35,000, hatiin ito ayon sa laki ng interes. Unahin halimbawa ang credit card, sumunod ang personal loan, sumunod ang paluwagan na pinasukan mo, then ang utang sa kapatid o kamag-anak. Pagkatapos magdesisyon kung magkano ang itatabi para sa pagbabayad ng utang kada buwan. 2,000 ilalaan natin para sa personal loan, 1,500 para sa paluwagan na pinasukan natin, 1,500 para naman sa utang sa kamag-anak natin. Kapag natapos na bayaran ang credit card, ilalagay ang budget para dito naman sa personal loan. Hanggang ito naman ang matapos bayaran. Sunod, focus naman tayo sa paluwagan. Hanggang sa mawakas ay magiging debt or utang free tayo. Kasi yun na nga, bawasan natin, hindi naman na agad-agad talagang mababayaran natin, but at least dahan-dahan, paunti-unti mababayaran natin yung kailangan nating mga responsibility o obligation bayaran. Hindi ko ina-advise na pagtaguan at takasan ang utang. Dahil maliban lang sa reputasyon mo, may karmang darating. Pera ang inutang mo, dapat ibalik mo ito sa pinagkautangan mo. Ginamit mo ito sa kung anong dahilan, nagipit ka, may nilapitan kang tao, tinulungan ka, pinahiram ka, dapat ibalik mo yan. Ang pangalawa ay pay yourself first. Kapag wala ka ng utang, dito ka na makakapagsimula kung papaano makakaipon ng pera sa pamamagitan ng pagbabayad sa sarili mo. Isipin mo na lang, yung isineset aside na pera mo para sa pag-iipon, ito ang bayad sa sarili mo. Ito ang kapalit ng pagod at hirap sa pagtatrabaho. Sa halip na ibawas sa kita ang mga bayarin, para magkaroon ng ipon or savings, ay dapat unahin munang ibawas. Pagpasok ng sweldo, ibawas na agad ang savings bago ang expenses. Sa gintong paraan,
tiyak at siguradong magkakaroon ka ng ipon. Alam ko, kasi pinagdaanan ko yan, na mahirap pagkasyahin ang natitirang budget para sa expenses dahil sa kadalasan nga ay kulang ang income. Kaya dapat mag-umpisa sa abot kayang halaga na itatabi para sa savings. Halimbawa na lang, ang halagang 25 pesos o 25 pesos, magiging 125 pesos pagkatapos mag-ipon araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Lalago ito ng 500 pagkaraan ng isang buwan at aabot naman ng 6,000 pagkalipas ng isang taon. Madalas ipayo ng mga financial advisors sa kanilang mga kliyente na tingnan ang halaga ng isang bagay o pera ng pang-isang taon or annual. Ang payo ko naman ay ugaliing mag-ipon ng pera araw-araw. Kung hindi ka nag-iipon sa isang araw, para kang lumalabas ng hindi naliligo o nagsisipilyo. So, make it a habit. That's what we call transformational habit. Pangatlo, learn how the pandemic shines a spotlight on risk. Hindi kauna-unahang epidemya sa mundo ang COVID-19 at hindi rin ito ang magiging huli. Naniniwala ako na may krisis pang darating sa hinaharap at hindi na mababago pa iyon. Pero, mababago ng tao ang paraan ng kanilang pamumuhay para maging handa sa mga panganib ng krisis o anumang hindi inaasahang pangyayari. Isang paraan nito ang pagkakaroon ng emergency fund. Halimbawa, ang binigay kong example kanina, halimbawa ang naipon na 6,000 ng isang taon mula sa 25 pesos kada araw na hinuhulog mo sa alkansya ay maaaring ilaan para sa emergency fund. Dapat alam nyo ang tunay na emergency sa hindi tunay na emergency. Tulad ng pagkakasakit o pagkakaroon ng aksidente, emergency yan. Ang panganganak ay hindi ko kinukonsider na emergency dahil meron kang 9 months para makapaghanda. So, huwag gamitin ang pera dito para sa panganganak. Maghanda at magtabi at gamitin ang 9 na buwan na yan para sa expenses sa panganganak. Ang isa pang paraan para maging handa ay ang pagkakaroon ng insurance. May ganitong benepisyo sa mga regular na empleyado sa mga government at mga private na mga kumpanya. Pero maaring hindi ito sapat para tustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Kaya mainam na may karagdagang insurance. Isama nyo yung mga bata, dapat naka-insure din sila. Pang-apat, invest intelligently. Nakakalungkot isipin sa mga balita sa TV at sa Facebook na may mga taong nabibiktima ng scam dahil sa sinasamantala ang kanilang pagiging desperado na kumita ng malaki. Ang payo ko ay iwasan ang mga alok na palalaguin ang pera na hindi naman malinaw at hindi alam kung saan ba paano ba niya ginagawa na lalago yung pera ko, di ba? Tanungin mo muna yung sarili mo bago pasukin yan. Aralin muna at busisihin maigi kung ano ang mga papasukin o sasalihan ng mga investment. Ito, payo ko lang po ito. If it's too good to be true, alam mo na scam yan. Halimbawa, sasabihin sa'yo na 1,000 mo ay magiging 2,000 sa susunod na buwan. O di kaya sasabihin, kikita ka na, may produkto ka pa. O di kaya, maganda at pang world class ang produkto natin, di ba? Ang iba pa nga dyan ay magpapakita ng bank account nila at magagarang sasakyan at sasabihin na dahil sumali sila sa investment na yan, kaya ito umangat ako sa buhay ko, di ba? Isipin nyo na lang, ang totoong mga mayayaman, hindi ko na sila papangalanan. Alam kong kilala nyo sila. Gumawa ba sila ng ganito? Di ba? Ang totoong mga mayayaman, kapag kumikita sila, tahimik lang sila kung ano yung paraan kung paano sila kumikita ng malaki, di ba? Kaya, magtataka tayo na itong mga tao na to, na sinasabi at kiniklaim na successful sila, alwan ang buhay nila, malaki ang pera nila, pinipilit tayong sumali. Kasi may nakukuha sila from our investment. Kaya, pag-isipan, pag-aralan, at wag maging mapusok. Huwag madala sa mga matatamis na salita at yung mga halimbawa na pinakikita nila. Kasi kadalasan, ang pinakikita nilang mga halimbawa, mga bahay, mga kotse, mga malalaking savings account, mga photocopy ng check nila, ito ay pangkumbinsi para ikaw ay pumasok at mabiktima nila. Panglima,
I-enjoy natin ang buhay. Enjoy your life. Hindi dapat pinag-aawayan ng pera, lalong-lalo na ng mga mag-asawa, ng pamilya. At kung dumating ang panahon na maraming blessings o pera ang dumating sa inyo, dapat huwag na huwag kakalimutan ang tumulong din sa kapwa. At matuto rin dapat tayong magbahagi ng ating kaalaman kung papaano i-manage o hahawakan ang pera. Isa ito sa prinsipyo ko sa buhay, ang tinatawag na pay it forward. Ang ibig kong sabihin ay kung merong mga taong tumulong sa iyo para umangat ka sa buhay, ay dapat tumulong ka rin sa ibang tao. Sa tingin mo, deserving ang tulong na ibibigay mo. Huwag ka nang maghintay na manghingi pa sila ng tulong sa iyo. Magkusa ka na at tumulong ka nang hindi maghihintay ng kapalit. Tandaan, ang kayamanan hindi lang para sa mga mayayaman, para ito sa lahat. Kaya, mahalaga ang financial literacy at wala dapat rason o ano pa mang mga dahilan na hindi tayo matututo kung paano makaipon para sa kalaunan ay umunlad tayo sa buhay. Maraming salamat sa pagtangkilik sa vlog na ito at tinapos nyo talaga at umabot kayo dito sa part na ito. Maraming salamat. Naway nakunan ninyo o napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Kita-kita tayo muli sa susunod yung vlog. Ingat kayo.